Naranasan mo na bang maramdaman na para kang naglalakad sa isang minefield tuwing kausap mo ang isang partikular na tao? Isang maling salita lang at tiyak na may malaking pagsabog. Kapag sinubukan mong ipagtanggol ang sarili mo, tila ikaw pa ang biglang sisisihin sa lahat ng kasalanan. Kung pamilyar sa iyo iyan, malamang na may kinakaharap kang isang narcissist. Ang mga master na ito ng pagmamanipula ay nabubuhay sa iyong mga emosyon at atensyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong sikreto o lihim na arsenal ng mga taktika na hindi lang magpoprotekta sa iyo, kundi literal na makakabaliw sa isang narcissist? Sa video na ito, ibubunyag namin ang 10 ganitong estratehiya. Hindi lang ito simpleng payo, ito ay mga psikolohikal na susi na aagaw sa kapangyarihan ng manipulator. Tapusin mo ang video na ito at matututunan mo kung paano magiging hindi na biktima, kundi ang taong mismong kinatatakutan ng narcissist. Bago tayo dumiretso sa ating arsenal, alamin muna natin ng mabilisan kung sino ba talaga ang kinakaharap natin. Ang narcissist ay hindi lang basta isang taong may labis na pagmamahal sa sarili. Sa psikolohiya niya, may malaking black hole o itim na butas sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at desperado siyang sinisikap punan ito mula sa ibang tao. Ang gutom na ito ay tinatawag na narcissistic supply o narcissist na pagkain. Maaari itong paghanga, takot, galit mo o ang iyong mga luha, anumang matinding emosyon. Para sa kanya, hindi ka isang tao. Isa ka lang function, isang pinagmumulan ng supply. Ang pinakapangunahing layunin niya ay ang kontrol. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyo at sa iyong mga reaksyon, nararamdaman niyang mahalaga siya at makapangyarihan. Ang pag-unawa sa simpleng mekanismong ito, ang gutom sa supply at uhaw sa kontrol, ang siyang pundasyon para sa lahat ng mga teknik na pag-uusapan natin ngayon. Hindi natin siya susubukang baguhin. Sa halip, haharangan natin ang kanyang hininga sa pamamagitan ng pag-aalis sa kanya ng bagay na pinakagusto niya. Kaya, ang una at marahil ang pinakapundamental nating teknik ay tinatawag na metodong batong kulay abo o ang gray rock method. Isipin mo ang isang batong kulay abo, walang kislap na nakakalat lang sa tabi ng daan. Papansinin mo ba yan? Hindi. Susubukan mo ba itong kausapin? Hindi rin. Wala itong mapupukaw na anumang damdamin sa iyo. Ang misyon mo ngayon ay maging eksaktong batong iyan para sa isang narcissist. Kapag sinubukan kanyang i-provoke para makipag-away, paulanan ka ng guilt, o tambakan ka ng madramang kwento tungkol sa kanyang paghihirap, ang sagot mo ay kailangang maikli, tuyo, at walang emosyon. Oo, hindi, naintindihan ko. Malinaw. Walang detalye tungkol sa buhay mo. Walang emosyonal na reaksyon. Walang pakikipagtalo. Nagiging patay na dulo ka sa impormasyon at damdamin para sa kanya. Sa una magdudulot ito ng pagtataka sa kanya. Susubukan niyang lalong dagdagan ang pressure para sirain ang iyong armor at makuha ang dose niya ng emosyon. Ngunit kailangan mong maging kasing tigas ng isang malaking bato. Kaya bakit nga ba ang simpleng paraan na ito, pero sobrang effective para tuluyan silang mabaliw? Ang sikreto ay nasa tinatawag nating narcissistic supply. Ang narcissist, para siyang energy vampire na nabubuhay sa drama. Ang mga sigaw mo, luha, ang pagpapaliwanag at galit, ito ang pinakamasarap niyang handa. Pero kapag nabangga niya ang gray rock, naiiwan siyang gutom na gutom. Nag-aaksaya siya ng napakalaking enerhiya sa pagpukaw. Pero ang balik sa kanya ay purong kawalan. Para itong sumisigaw ka sa isang bangin. Para sa kanyang matayog na ego na patuloy na naghahanap ng atensyon at reaksyon mula sa mundo. Hindi niya ito kayang tanggapin. Hindi niya maipasok sa isip niya kung bakit siya na ganito kagaling at kaimportante
ay basta na lang binabalewala. Sinasira nito ang kanyang script. Ang script kung saan siya ang direktor at ikaw ang manika niya. Isipin mo na lang ang isang aktor sa entablado, nagde-deliver ng isang matinding monologo, pero ang buong audience ay tahimik na naglalaro o nakatingin lang sa kanilang mga telepono. Iyan mismo ang nararamdaman ng narcissist kapag inapply mo ang gray rock method. Ang susunod na napaka-epektibong paraan ay ang malinaw na pagtatatag at pagpoprotekta sa sarili mong personal na boundary. Para sa isang narcissist, parang wala lang ang mga boundary mo. Naniniwala siyang may karapatan siyang manghimasok sa oras mo, sa espasyo mo, sa mga desisyon mo, at sa emosyon mo. Tatawagan ka niya hating gabi, magbibigay ng unsolicited advice, kukwestiyonin ang mga pinili mo, at hihingi ng atensyon mo ng buong araw, araw-araw. Ang trabaho mo ay bumuo ng pader. At hindi lang basta bumuo, kundi linawin ito at ipagtanggol. Gawin ito sa tulong ng mga simpleng salita, pero kailangang matigas ang paninindigan. Hindi ako pwedeng magsalita ngayon, tatawagan na lang kita bukas. Salamat sa opinyon mo, pero sarili kong desisyon ang susundin ko. Hindi ako handang pag-usapan ang topic na yan. Huwag mo akong sigawan. Ang pinakamahalaga rito ay huwag kang mag-explain o magbigay ng dahilan. Hindi mo kailangang patunayan ang karapatan mo sa boundaries na yan. Ipinapaalam mo lang ito bilang isang katotohanan. Nagngingit-ngit sa galit ang narcissist sa ganitong sitwasyon at may ilang seryosong dahilan kung bakit. Una, ito ay direktang hamon sa kaniyang pakiramdam na siya ay may kontrol at karapatan sa lahat. Aba, paano nangyari yun? Siya na sentro ng kaniyang universo ay may sasalungat. Sinasira nito ang mismong pundasyon ng kaniyang paniniwala sa sarili. Pangalawa, inaalis ng mga hangganan ang access niya sa kaniyang mga resources. Kung hindi siya pwedeng tumawag sa iyo ng 3:00 ng madaling araw para magdramahan o magdump ng kaniyang negatibong emosyon, nawawalan siya ng kaniyang personal na tapunan. Pangatlo, ang iyong katatagan, walang galit, walang paliwanag, ay nakakablangko sa kanya. Sanay siya na ang mga tao ay dalawang bagay lang ang ginagawa, ang sumunod agad o makipag-away ng emosyonal, kung saan lagi siyang panalo dahil para sa kanya, walang batas. Pero dito, simple lang ang sagot mo, hindi. Kalmay, keep mo adia, kalmado at may kumpiyansa. Sinasira nito ang kaniyang buong operating system. Isipin mo na sinusubukan niyang buksan ang isang pinto, pero bigla itong naging matigas na pader na sementado. Ang una niyang reaksyon ay gulat, ang pangalawa ay galit, at susubukan niyang wasakin ang pader. Pero kapag nanatiling matatag ang pader, aalis siya na punong-puno ng galit para maghanap ng ibang daanan. Dumako na tayo sa pangatlong estratehiya. Ito ay nangangailangan ng matinding pagpipigil sa sarili, pero tiyak na magbubunga ng pambihirang resulta. Ito ay ang pananatiling ice cold o lubhang kalmado sa gitna ng anumang provokasyon. Ang narcissist ay isang maestro ng provokasyon. Alam na alam niya kung anong buttons ang pipindutin para makuha ang reaksyon na gusto niya. Galit, sama ng loob, o pakiramdam ng pagkakasala. Kaya kanyang insultuhin, baliwalain ang iyong mga tagumpay, o ipaalala ang mga lumang pagkakamali mo. Ang tanging layunin, ang mapikon ka at mag-react ng sobra. Dahil sa sandaling magsimula kang sumigaw, umiyak, o magpaliwanag, panalo na siya. Nakuha na niya ang supply o atensyon na kailangan niya. At masaya siyang sasabihin, tingnan mo nga ang hysterical mo, sabi ko na sa iyo eh. Ang iyong misyon, huwag mo siyang bigyan ng ganyang kasiyahan. Kapag nagsimula na siyang mag-atake, isipin mo na ikaw ay isang siyentista na nagmamasid sa kilos ng isang kakaiba pero predictable na insekto. Tingnan mo siya na may bahagyang detached curiosity nang hindi ka naapektuhan
ng emosyon. Huminga ng malalim. Sumagot ng walang emosyon o, mas maganda, manahimik na lang, hayaan siyang magsalita sa hangin. Bakit ba matindi ang epekto niyan? Kapag nagpapaapekto ka, pinapatunayan mo lang na may kapangyarihan siya sa iyo. Pero kapag kalmado ka, nagpapadala ka sa kanya ng matinding mensahe, wala kang panama sa akin, walang saysay ang sinasabi mo. Doon mismo sa pinakamahinang punto niya, tinatamaan yan sa kanyang pagkatao at importansya. Nagsayang siya ng maraming oras at lakas para kasaktan, pero nakaupo ka lang na parang naglalaro ng poker. Ito ang nagpapawalang saysay sa kanya bilang tao. Pakiramdam niya, naging katawa-tawa at wala siyang silbi. Para siyang isang payaso na naglalabas ng lahat ng galing niya para lang magpatawa. Pero ang buong audience ay tahimik. Walang reaksyon. Ang lahat ng ginagamit niyang pang-iinis at pang-iintriga ay nagiging balewala. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang dahil nasira ang nakasanayan niyang script. Pwede pa siyang mag-ingay o tuluyan ng mang-insulto, pero kapag nanatili kang kalmado, mauubos lang ang enerhiya niya at tuluyan siyang mapapagod. Hindi lang ito pagkawala ng lakas, nawawalan din siya ng kontrol at iyan ang pinakahindi niya matanggap. Ang pang-apat at napakatusong diskarte na tinatawag nating diplomatic judo ay nakatuon sa paggamit ng mga tayo o kami statements, imbes na ikaw statements, lalo na kung kailangan mong i-address ang isang problema sa isang narcissist. Tandaan na, ang mga narcissist ay hindi talaga tumatanggap ng kritisismo. Anumang parirala na nagsisimula sa ikaw, halimbawa, ikaw na naman ang hindi nagtapon ng basura o sinasaktan mo ako, ay agad nilang ituturing na direktang pag-atake sa kanilang perpektong imahe. Kaya agad-agad, mag-a-activate ang kanilang defensive mechanism, denial, isasangkalan ka o gaslighting. Sa halip, subukan mong i-reformulate ang problema para maging parang ito ay pareho ninyong problema. Halimbawa, imbes na sabihin mong, hindi ka nakikinig sa akin, mas maganda kung sasabihin mo, parang nagkakaroon tayo ng miscommunication. Subukan nating ayusin ito ng magkasama. Sa halip na lagi kang late, mas maganda kung sasabihin mo, kailangan nating pagbutihin ang pagplano ng ating oras para hindi na tayo malate. Ito ay isang banayad, pero napakahalagang pagbabago ng pananalita. Ano ang epekto ng discarding ito sa isang narcissist? Nawawala siya sa balanse o parang nabunutan siya ng lakas. Nakaposisyon na siya para umatake o depensahan ng sarili at nakahanda na ang lahat ng counter-arguments niya. Pero hindi mo pala siya aatakihin. Hindi mo siya personal na inaatake. Sa halip, inaalok mo siyang harapin ang problema bilang ating magkasama. Mas mahirap para sa kanya na magsimulang magtanggol o mang-akusa kapag pinapakita mong kakampi ka niya. Talagang nakakalito ito para sa kanya. Siyempre, may pagkakataon pa rin na susubukan niyang ipasa sa iyo ang lahat ng kasalanan. Pero ang karaniwan niyang defensive mechanisms ay hindi na gumagana ng maayos. Kailangan niyang pumili. Tanggapin na may problema kayong dalawa na nakakabwisit na para sa isang narcissist o magmukhang irrational kung tatanggihan niya ang iyong constructive na mungkahi. Dahil dito, napipilitan siyang mag-isip sa paraang hindi niya nakasanayan. Hindi niya pwedeng gamitin ang autopilot mode niya para mo siyang binato ng isang logic puzzle sa gitna ng paghahanda niya para makipagsuntukan. Nalilito siya at naiirita dahil hindi niya magamit ang mga nakasanayan niyang manipulation tactics. Ang panglimang punto ng ating programa ay ang matinding pagtutok sa mga datos, hindi sa mga emosyon. Ang anumang pakikipagtalo sa isang narcissist ay pagtatangkang hilahin kanya sa pusali ng damdamin, paninisi, interpretasyon,
at mga alaala na baluktot niyang gagamitin pabor sa kanya. Sasabihin niya, palagi mo na lang yan ginagawa, hindi mo ako kailanman pinahalagahan o gusto mo lang akong saktan. Lahat yan ay emosyonal na manipulasyon at wala yang konkretong basehan. Ang sandata mo ay ang facts, mga tuyo, mapapatunayan, at hindi matututulang facts. Sa halip na makipagsagutan tungkol sa kung sino ang ano ang naramdaman, gamitin mo ang datos. Sabi mo uuwi ka ng alas 7, alas 9 na ngayon, iyan ay fact. Nagkasundo tayo na babayaran mo ang bill na to. Heto ang bill, hindi pa bayad, iyan ay fact. Huwag mo siyang payagang ilayo ang usapan. Kapag nagsimula siyang naalala mo ba noong 3 taon na ang nakalipas, kalmado mo siyang ibalik sa paksa. Sabihin mo, hindi natin pinag-uusapan yan ngayon. Pinag-uusapan natin ang isang specific fact. Ito mismo ang nakakabaliw sa isang narcissist dahil ang katotohanan ang kanyang kryptonite. Hindi niya ito kayang pagtalunan. Hindi niya ito kayang baluktutin ng kasing dali ng pagbaluktot niya sa mga emosyon at alaala. Ang mundo ng katotohanan ay isang objective na realidad. Ngunit ang narcissist ay nabubuhay sa sarili niyang gawa-gawang mundo kung saan siya ay laging tama. Kapag ginipit mo siya gamit ang hindi mapagkakailang katotohanan, winawasak mo ang kanyang mapagkunwaring mundo. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Una, tanggapin ang katotohanan na para sa kanyang ego ay kasing tindi ng kamatayan. O ikalawa, magwala at akusahan ka ng kalupitan o pagiging petty. Mas madalas, ang ikalawa ang pipiliin niya. Pero kahit sa sitwasyong iyon, panalo ka pa rin. Bakit? Dahil hindi ka nagpadala sa kanyang manipulasyon at hindi ka nalubog sa kanyang emosyonal na putik. Nananatili kang nakatapak sa matibay na lupa ng realidad. Siya naman, naiwanan na mag-isa kasama ang kanyang kasinungalingan at ang kawalang kakayahan niyang tanggapin ang totoong nangyayari. Ito ang sumisira sa kanyang awtoridad, una na sa lahat, sa sarili niyang paningin, kahit na hinding-hindi niya ito kailanman ipapakita. Ika-6 na tip, huwag na kayong mag-sorry. Ang mga matagal ng karelasyon ng isang narcissist ay kadalasang nagiging sanay humingi ng tawad sa lahat ng bagay. Sa kanilang damdamin, sa kanilang mga kagustuhan, maging sa biglaang pagbabago ng panahon, o kaya naman sa masamang mood ng narcissist. Sinasadya ng manipulator na paulit-ulit na iparamdam sa inyo ang matinding guilt para maging mas madali kayong kontrolin at maging sunod-sunuran. Sa oras na subukan ninyong ipagtanggol ang sarili, o kaya'y magpahayag ng inyong sama ng loob, sasalubungin kayo ng akusasyon. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang nagdala sa akin dito. At kalaunan, unti-unti nyo na itong pinaniniwalaan. Ang resulta, nagiging automatic na ang paghingi ninyo ng tawad basta lang matigil na ang away. Kaya, kailangan nating putulin ang cycle na, yan, ngayon na, at tuluyan na. Huwag na kayong mag-ako ng responsibilidad sa kanyang mga emosyon at biglaang reaksyon. May karapatan kayo sa inyong nararamdaman. May karapatan kayong humiling ng mga gusto ninyo. Wala kayong dapat ikabahala o ihingi ng tawad dahil lamang sa nabubuhay kayo. Humili lamang ng tawad kung talagang nagkamali kayo. Sa lahat ng ibang sitwasyon, manahimik kayo o kaya naman matatag na ipagtanggol ang inyong paninindigan. Bakit ba talagang nagagalit ang isang narcissist kapag hindi ka humihingi ng tawad? Dahil ang bawat tawad na ibinibigay mo ay gasolina o sustento para sa kanyang pagiging makasarili. Ito ang ebidensya na siya ang laging tama, na hawak niya ang kontrol at ikaw ay sumusunod. Pero kapag huminto ka sa paghingi ng tawad, para mo nang isinara ang gripo na pinagkukunan niya ng kanyang pangangailangan. Ang inaasahan niya, syempre, ay aakuin mo ulit ang sisi at matatapos ang gulo base sa gusto niyang takbo, pero hindi mo ginawa. Sa halip, tahimik mo lang siyang tinititigan o kaya'y mahinahon kang magsasalita ng, sa tingin ko,
Wala akong dapat ihingi ng tawad sa sitwasyon na ito. Ito ay isang matinding shock sa kanyang pagkatao. Ang ibig sabihin niyan, wala nang bisa ang pagmamanipula niya sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng guilt. Nawawala sa kanya ang isa sa pinakapangunahing paraan niya para kontrolin ka. Siya ay magwawala sa galit. Aakusahan kanya ng kawalang damdamin, ng pagiging selfish, ng kahit ano pa. Pero tandaan mo, iyan ay galit na dulot ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Isipin mo, parang humihila ka ng lubid ng kampana para tumunog, pero biglang hindi na ito tumutugon. Hihilahin mo ng mas malakas at mas malakas pa, pero ang tanging makukuha mo ay isang nakabibinging katahimikan. Iyan mismo ang dinaranas ng isang narcissist kapag inalis mo sa kanya ang mga tawad na hindi mo naman dapat ibigay. Ang ikapitong paraan, at ito ay lalong epektibo kapag ang narcissist ay kaharap mo sa social gathering o kaya sa trabaho, ay ang pagtutol ng pampubliko pero sa paraang magalang. Hilig-hilig ng narcissist na magpinta ng sarili niyang imahe bilang isang ekspertong all-knowing at taong walang sala. Madalas siyang magbitaw ng mga matatapang na salita. Umaasa na lahat ay sasang-ayon at hahanga sa kanya. Ang masama, karamihan ng tao ay mananahimik na lang dahil ayaw ng gulo o kaya ay makikisabay na lang. Ang trabaho mo, siraan ang chorus na ito ng pag-ayon. Kapag siya ay nasa meeting o kasama ang barkada at nagsasabi ng halatang kalokohan o nagde-distort ng katotohanan, maaari kang magsalita ng mahinahon at magalang. Maaari mong sabihing, pasensya na, pero medyo iba ang impormasyon ko tungkol sa isyong ito. Ayon sa pinakahuling ulat, ang tunay na numero ay ganito. O kaya naman, interesante yang pananaw, pero mas pinaniniwalaan ko ang ganitong opinyon. Ang mahalaga rito ay dalawang salita, mahinahon at magalang. Iwasan ang anumang agresyon at huwag mo itong personalin. Ang focus ay nasa facts lang at sa sarili mong opinyon na tahasang iba sa kanya. Ano ang tumatakbo sa isip ng isang narcissist sa mga sandaling iyon? Isa itong ganap na sakuna. Ang kanyang pampublikong imahe o fasad na buong ingat niyang itinayo ay nagkaroon na ng lamat. Hindi lang kayo basta tumutol sa kanya. Ginawa ninyo ito sa harap mismo ng kanyang mga tagapakinig o madla, ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Lubos nitong sinisira ang kanyang autoridad at kinukwestiyon ang kanyang kakayahan. Dahil magalang ang inyong paraan, hindi siya pwedeng basta magwala ng hayagan. Magmumukha siyang di angkop o baliw. Siya ay naipit sa isang bitag. Napipilitan siyang ipaliwanag ang kanyang posisyon, na madalas ay mahirap gawin kung gawa-gawa lang naman iyon, o kaya naman ay subukan kayong insultuhin o ipahiya, ngunit mataas ang panganib dito. Ang ganitong pamamaraan ay nag-aalis sa kanya ng kontrol sa madla. Sanay siyang siya lang ang tanging pinagmumulan ng katotohanan. Ngunit bigla kang lilitaw at ipapakita mo sa lahat na walang damit ang hari. Tiyak na matagal niyang iyon na maaalala at kamumuhian niya kayo dahil nilabag ninyo ang pinakasagrado sa kanya, ang kanyang pampublikong mukha. Ang pangwalong paraan na garantisadong makakapagpawalang balanse sa isang narsisista ay ang tuluyan mong pagbalewala sa kanyang mga tagumpay at sa kanyang paghahanap ng papuri o paghanga. Ang narsisista ay parating naghahanap ng atensyon at palakpak. Madalas, ipinagyayabang niya ang kanyang mga tagumpay, na kadalasan ay sobra-sobrang pinalaki o gawa-gawa lang, sinasabi kung gaano siya pinahahalagahan at minamahal ng lahat, at ipinapakita ang kanyang mga bagong at mamahaling gamit. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lang makakuha ng reaksyon mo, ng paghanga mo, o kahit ng inggit mo. Ito ang panggatong para lumubo ang kanyang ego. Pero ang gagawin mo, hindi mo ibibigay ang panggatong na iyan. Kapag nagsimula na naman siya sa kanyang pagmamayabang, pakinggan mo lang siya ng walang emosyon.
Huwag kang magtanong ng mga follow-up na tanong. Huwag mong sabihing, "Wow, ang galing!" Sa halip, sa pinakamaganda, tumango ka lang at sabihing, "Ah, okay." Tapos bigla mong ilihis ang usapan sa ibang bagay, sa mga pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, kalahating oras na siyang nagkukwento kung paano niya henyong naihandle ang isang negosasyon. At sa dulo, sasabihin mo lang, "Maliwanag, nga pala, huwag mong kalimutang bumili ng tinapay pauwi, ha?" Ito ang tinatawag na pure devaluation, purong pagbabaliwala. At para sa isang narcissist, mas matindi pa ito kaysa sa direktang pang-iinsulto. Ang direktang pang-iinsulto, may kasama pa ring matinding emosyon, resource pa rin iyon para sa kanya. Ngunit ang kawalan mo ng paki, ang indifference, isa itong kawalan, isang vacuum. Ito ang malinaw na mensahe sa kanya. Ang tingin mo ay napakahalaga, pero sa akin, wala itong kwenta. Tumbok ito sa mismong ugat ng kanyang pagkatao. Nag-effort siya, nag-rehearse pa sa speech niya, para lang mapabilib ka, pero binaliwala mo lang ang performance niya. Dahil dito, mararamdaman niya na hindi lang siya balewala, para siyang hindi nakikita, invisible. Nagdudulot ito ng narcissistic trauma dahil ang grandiose self niya ay nabangga sa kabuuang pagbabaliwala. Magagalit siya ng sobra at magtataka. Baka tanungin ka pa niya ng prangka, "Wala ka bang paki?" At maaari mo itong sagutin ng mahinahon, "Bakit? Interesado naman ako. Pero iniisip ko lang kung anong lulutuin ko mamaya para sa hapunan." Ang taktikang ito ang mag-aalis sa kamay niya ng pinakasandata niya para mag-assert ng sarili, ang kanyang pagyayabang. Narito na tayo sa pangsyam na punto. Ito ang pinakamasaya para sa iyo at marahil ang pinakamatinding pasakit para sa narcissist. Ito ay ang iyong sariling tagumpay at kaligayahan na nakamit mo nang wala ang tulong o presensya niya. Hangad ng narcissist na maging sentro ng iyong mundo. Gusto niyang umikot sa kanya ang buhay mo, ang damdamin mo, ang tagumpay mo, at maging ang pagkabigo mo. Kadalasan, hindi niya namamalayan. At minsan, sadyang sinasadya niya, na sinasabotahe niya ang pagsubok mong umunlad, maghanap ng bagong libangan, makipagkita sa mga kaibigan, o umakyat sa hagdan ng tagumpay sa trabaho. Para sa kanila, mas makabubuti kung aasa ka sa kanya at medyo malungkot dahil mas madali kanyang makokontrol. Kaya naman, ang pinakamatinding ganti na pwede mong gawin ay ang maging isang taong tunay na masaya at matagumpay. Maghanap ka ng trabahong gusto mo, mag-ehersisyo, maglakbay, makihalubilo sa mga positibong tao. Punuin mo ang buhay mo ng kabuluhan hanggang sa wala na talagang puwang para sa narcissist. Bakit nga ba siya nababaliw sa tagumpay mo? Ang pag-asenso mo ay buhay na patunay na wala siyang kwenta at hindi na siya kailangan sa buhay mo. Sinisira nito ang pinakapaniwala niya na wala kang mararating kung wala siya. Kapag nakikita niyang namumukadkad at umaangat ka at wala siyang kinalaman dito, ang napakalaki niyang ego ay puputok na parang lobo. Nagdudulot ito ng matinding inggit at galit. Hindi niya maaangkin ang mga tagumpay mo. Hindi niya ito kayang kontrolin. Ang iyong tagumpay ay isang salamin kung saan nakikita niya ang sarili niyang kawalang saysay. Susubukan niyang ipawalang halaga ang mga naabot mo. Ano ngayon kung na-promote ka, lahat naman doon nabibigyan niyan. O aakinin niya ang kredito. Lahat yan ay dahil sa suporta ko. Pero alam mo ang totoo. At ang tunay mong kaligayahan na malaya at hiwalay sa kanya ay mananatiling isang walang hanggang tahimik na paninisi na gugulo sa kanya at tuluyang magpapabaliw sa isip niya. At panghuli, ang ikasampung paraan. Ito na ang ultimate na sandata, ang nuclear button pagdating sa pakikipag-ugnayan sa isang narcissist. Ito ang tinatawag na zero contact o ang tuluyang pagputol ng koneksyon. Kung pinapayagan ng sitwasyon
At kung wala kayong pinagsasamahang trabaho o anak, ang pinakamabisa mong paraan para tanggalan siya ng kapangyarihan ay ang tuluyang paglaho sa buhay niya. I-block ang numero niya, i-unfriend at i-delete sa lahat ng social media at iwasan ang mga lugar na posibleng magkita kayo. Walang goodbye talks, walang kahit anong paliwanag. Basta maglaho ka na lang. Hindi ito tanda ng kahinaan o kaduwagan. Sa totoo lang, ito ang pinakamataas na uri ng pag-aalaga sa sarili. At ito rin ang pinakamabigat na dagok sa ego ng isang narcissist. Hindi mo lang siya titigilan sa pagbibigay ng supply, kundi tinatanggalan mo rin siya ng mismong pagkakataon na makakuha pa ng supply sa iyo sa hinaharap. Tuluyan mo siyang binubura sa iyong realidad. Para sa isang narcissist, ang tuluyang pagputol ng komunikasyon, yung tipong wala kang sinasabing anumang paliwanag o rason, ito ang pinakamatinding parusa. Bakit? Kasi wala siyang makuhang closure. Hindi niya mapaplano ang kanyang final scene. Hindi niya magagawang ikaw ang sisihin sa lahat habang nagpapaalam. At hindi siya ang huling makakapag-slam ng pinto. Basta, inalis mo lang sa kanya ang dulo ng sarili niyang palabas. Ito ay isang kumpletong kawalan ng kontrol. Hindi siya makapag-text. Hindi siya makatawag. Hindi niya kayang ayusin o sirain man lang ang anumang bagay. Sa sarili mong desisyon, huminto ka na lang sa pag-iral para sa kanya. Nagpadala ka sa kanya ng isang nakakawasak na mensahe. Wala kang halaga sa akin, kaya hindi ko na kailangang mag-aksaya pa ng oras para bigyan ka ng paliwanag. Ito ay isang ganap at walang pasubaling pagkawalang saysay ng kanyang pagkatao sa buhay mo. Magwawala siya sa galit. Susubukan niyang kumontak sa iyo sa pamamagitan ng inyong mga common friend. Pero sa huli, maiiwan siyang nakaharap sa pag-iisa, sa malaking butas ng kawalan na iniwan mo sa pwesto niya, at iyon ang tuluyang makakabaliw sa kanya. Kaya, mag-recap muna tayo. Tiningnan natin ang 10 pinakamahusay na paraan para tanggalin ang kapangyarihan ng isang narcissist. Mula sa pagiging gray rock at pagtatag ng matitibay na boundaries, hanggang sa paghahanap ng sarili mong kaligayahan, at, syempre, ang kumpletong no contact. Ang pinakapangunahing aral na dapat nating tanggapin ay ito. Hindi mo kayang baguhin ang isang narcissist, pero ang kaya mo ay ganap na baguhin ang buong rules of the game. Tigilan na ang pag-react, magsimula ng kumilos. Tigilan na ang pag-arte sa drama niya, simulan ng isulat ang sarili mong istorya. Bawat isa sa mga pamamaraang ito ay isang hakbang para mabawi mo ang kontrol sa buhay mo at sa mga emosyon mo. Ito ang daan mula sa kawalang lakas patungo sa kapangyarihan. Tandaan, ang pinakamahalaga sa lahat na mayroon ka ay ang iyong kapayapaan ng isip, at wala sino man ang may karapatang kumuha niyan sa iyo. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong episode tungkol sa psikolohiya at self-development. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pamamaraang ito ang nasubukan mo na? O baka naman may sarili kang sikreto kung paano mo tinalo ang mga manipulator? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa baba. Tulungan natin ang isa't isa.